pwede niyong i-describe yung Yolanda? Opo. Sige. Yung Yolanda, para sa akin, ah, napaka ano po, hindi ko po ma-explain. Para sa akin, ano siya? Para sa isang dilubyo. Dilubyo na napakalakas na hangin, tubig. Kasi yung tubig niya may halong putik, kulay itim. Tingin ka sa seawall. Wala nang bahay sa ligid ng seawall. Wala nang kahit isa, wala na. Yun po, sobrang hirap kasi ito nga, wala to dito eh. Sobrang hirap. Lahat-lahat po, nandito yung parang takot na hindi ko maintindihan po. Sige namin pagdasal, dasal kami. Ito po. Yan. Yan lang ang natira nung after Yolanda na CR namin. Nilagyan na lang ng bubong para lang makapag-CR. So, di pa namin naayos hanggang ngayon. Ganito. Ito yung bahay namin noon. Dito kami nakatira. At ang natira na lang after Yolanda ay yung CR na yan. Sa panahong yun, sa nangyari ba na tent lang, kaming dalawang mag-asawa nasa labas. Kapag gabi, yun dahil walang kumot, ano na lang, wala man din kaming damit para lang sa mga bata. Pakiramdam ko as isang babae, isang nanay, hindi ako komportable na matulog na wala man lang. Minsan umiiyak na lang ako kay siyempre may time na sabihin ko na nahihiya ba? Mahihiya ka dahil nakikita, siyempre kahit gabi yun, may mga tao din na nagmamata pa, magising pa. Pero as part na yun, wala kang magawa dahil ang iniisip ko lang noon babae ka at may asawa ka, dapat responsibilidad mo yun. Minsan naman yung mga hinihipuan, minsan naman may magsumbong na doon sa CR, inaabangan sila dahil ang CR isa lang. Marami ding kababaihan, lalo na sa evacuation center, ang lumalapit ba na yun, ginahasa sila. Ang ginagawa namin ngayon ay, unang-una ay kumustahan. Kasi minsan kami yung maging ano ba, yung mag-ano sa biktima, tapos victim din pala kami. So, inuuna mauna. Nang nangyari, siyempre habang ang ibang pamilya nasa mga evacuation center, nagkaroon ng mga ng mga hindi magandang nangyayari sa kababaihan, lalong-lalo na sa kababaihan. Ganito na yung sitwasyon, malaki talaga yung magiging epekto doon sa gender-based violence. Nung bumagyo dito, after 3 days, nag-reach out na si Pikikiki. Share mo na sila sa amin na kung makaranas kayo ng ganito, ito yung gawin ninyo para matulungan yung biktima. Napukaw ako, nagising ako. Naabuso na pala ako nun. Na ginaganon ako. Ay, ganun pala, karapatan ko pala to. So, yun ang naging batayan ko na
ako muna, kailangan i-claim ko muna ang rights na yun, ang karapatan na yun, para maibahagi ko rin ito sa mga babae din katulad ko na biktima. Kasi nalaman lang namin ngayon na may dalawang biktima ng GBV. Sa ngayon, close monitoring kasi hindi natin alam, especially yung emotional abuse, kung anong mangyayari sa mga kababaihan natin. Okay kami kung magkakasama good kami. Talagang masasabi namin na empowered kami. Nalalaman na nila kung ano mga rights, kumbaga yung mga pang-abuso, bagat nalilesen na din hiya amon area yun. Natural na ito. Natural na ito. Pwede na pulog. Nung unang panahon na yung binata pa ako, nakita ko itong si ano, pinakamagandang itong si ano, pinakamagandang tao. Pinakamagandang tao. Yung tatay niya, may inahin na baboy. Ako, isa lang ako. Nasa labas yung si Tatay Ruper. Kausap na kami ng tatay niya. Ito naman yung ano ko problema kasi tiger to eh. Hindi pwede malapitan. Talaga nag-iisog. Hindi na, ngayon na may knowledge na kami. Hindi dapat i-promote na talaga yung babae. Diyan lang. Malaki yung pinagbago, yung ugali ko. Lalong naging strong yung pagsasamahan namin. Saka magiging inspirasyon kami sa iba. Ganyan. Magsabi na about sex, ipinaliliwanag ko na. May karapatan siyang hindi. Ganyan. Kasi nalalaman ko sa kanya eh. Laki na talaga. Malaki yung ipinagbago niya. Hinay-hinay ba, dahan-dahan kong sinabi yun sa asawa ko. Nakarapatan ko pala yun. Sa ngayon po, ang ginagawa po ng asawa ko, kasama ko na siya sa advocacy. Dahil sa mga nangyari ba during Hayan, marami na rin ginawa. Kami, ng mga kababayan, mayroong mga pagbabago, pero need pa talaga, lalo na ngayon sa mga nararanasan namin ngayon, sa pabago-bago ng panahon. At hindi na namin alam kung kailan uulan, kailan yung araw magpakita. So, ang aming naman sa climate change, every now and then sa mga meeting namin, na i-explain ng Pikikiki. At kasi ang ano ko nga, nang magkaroon kami ng meeting with National Council, na hindi lang sapat na yung kababaihan lang ang bibigyan mo ng orientation. Dapat si kalalakihan din. Kasi ang nangyayari minsan, alam namin ano ang mga rights namin. Pag nag-assert kami ng mga women, mga rights namin, minsan hindi maintindihan ni lalaki. So magiging magiging simula ng kanilang pag-intindihan, mawawala na si gender-based violence doon. Parang ano to eh, pangalawang yugto. Kung naging kami ni Papa niya, kasi kasal ito ng panganay kong anak. Basta buong pamilya ko ngayon ay nasa excitement na time. Ang importante sa amin nagkakaintindihan at nandiyan yung respect talaga sa bawat isa. Ang naging impluwensya po ng asawa ko sa anak ko na ikinasal kahapon. Yung pagiging responsableng ama at
mapagmahal sa asawa niya. Kasi ngayon na lang yung nangyari sa amin ni Junjun. Kailangan ang isang babae ay minamahal.